Ang mga manok natin ngayon no, ay hindi na natin sila binigyan ng tubig na mainom dahil pupurgahin natin sila mamaya no. So kailangan nating pupurgahin yung mga manok natin para matanggal no yung mga parasite na nandyan sa kanilang bituka. So, ang parasite kasi no, ng mga manok ay kailangan niyang tanggalin dahil pag hindi na yan matanggal, yung mga bulati ng mga manok ay yan ang magdahilan no. Kaya mabagal yung paglaki ng ating mga manok dahil sila yung kumakain ng nutrients na kailangan sa katawan ng ating mga manok para mabilis lang lumaki. Ngayon pag hindi yan matanggal sa kanilang katawan ay papayat masyado yung ating manok no, at yan pa ang dahilan para magiging mahina no, yung kanilang immune system at madaling magkasakit yung mga manok natin. Kaya talagang kailangan na purgahin yung mga manok natin para sa ganun ay mas mabilis lang lumaki at matataba yung mga manok natin. So ngayon ay dalawa yung option na gagamitin natin na pampurga dahil meron kasi dito no ng puno ng bunga, yung betel nut. Ang betel nut no ay isa ring magandang gamitin sa pagpampurga ng ating mga manok dahil ito no ay hindi na kailangang bibilhin dahil mayroon namang puno dito sa atin no, dito sa loob ng farm. Ang problema lang natin ngayon ay pag ganito karami no yung manok natin tapos naka-range lang sila, mahihirapan tayo. So gagamitin na natin ngayon na pangpurga ay yung bastonero no na pampurga dahil ihalo natin sa tubig tapos ipapainom natin sa ating mga manok. So pag ganito kasi karami no na manok natin tapos yung betel nut yung gagamitin natin ay hindi siya practical na gamitin. Ang mabuti lang sana no kung ilan lang yung mga manok natin tapos naka-cord siya kagaya no na mga manok na panabong na naka-cord lang ay okay yung gagamitin dahil madali lang siyang purgahin. Pero sa ganitong karami ng mga manok no tapos naka-range lang sila ay hindi siya practical na gagamitin dahil nga sa naka-range yung mga manok natin tapos kung isa-isahin natin sila sa pagbigay ng pampurga ay matatagalan tayo. So kaya no kailangan rin na dapat practical no yung gagamitin natin na pagbibigay ng pampurga sa ating mga manok. So ngayon no ay bigyan natin sila ng pampurga. So ang gagamitin natin dito ay itong bastonero na pampurga no ng manok. So ito na no, iniinom na ng manok yung binigay natin na pampurga. So ito yung sinasabi ko no na dapat practical tayo sa paggamit ng mga gagamitin natin no dahil gagaya nito na marami sila. So kailangan no na pinapainom lang natin dahil hindi natin sila kayang isa-isahin. Dahil kung isa-isahin natin sila sa pagpurga ay matatagalan tayo at tapos marami din yung gagamitin natin. So ito apat lang na sachet no yung inilagay natin na bastonero plus, sapat na yun sa populasyon nila no. So kailangan no na regular talaga tayo na mapupurga dito dahil para maiwasan yung mga bulati sa ating mga manok dahil yung mga parasite, yung mga bulati ay siya din no yung magiging sanhi na magiging mahina yung immune system ng ating mga manok laban sa mga sakit. Dahil kapag merong bulati no ay mamamayat yung ating mga manok tapos kapag merong mga sakit ay hindi kaya ng kanilang immune system dahil meron silang mga parasite. So kailangan din na tanggalin natin yung mga parasite sa ating mga manok para lalaki sila no na malulusog at saka matataba. Sa panahon ngayon no na tuwing umaga ay mataas yung init at pagkahapon no ay biglang uulan tapos yung manok natin ay mahina yung immune system ay madali silang magkakasakit no. So kagaya ng sipon kaya lagnat. Pero dito sa ating manok so far no wala tayong nakikita dito na nagkakasipon kahit naka-range lang sila no. So masasabi natin na malakas yung kanilang immune system dahil wala tayong nakikita dito no na nagkakasipon.
So ito yung magandang palatandaan no, na malakas yung kanilang immune system at saka malulusog yung kanilang pangangatawan. Dahil kung ang mga manok natin no, ay hindi malulusog yung pangangatawan, ay madali silang dapuan ng sakit. So ito no ay kailangan talaga no na sisiw pa lang ay pinaghahandaan na natin, hinahardy natin yung mga manok natin no, para sa ganitong mga panahon na mataas yung init sa umaga tapos biglang uulan pag bandang hapon ay hindi sila madaling matatamaan no, ng mga sipon. Dahil ito yung problema no, ng mga manok pag ganitong panahon na madali sila magkasipon dahil sa pabago-bago no, yung klima. Dahil naka-rinse lang yung mga manok natin at prone sila sa sakit. So kailangan no, na sisiw pa lang ay hinahardy na yung mga sisiw natin para sa ganitong mga edad. Pag ni-rinse na natin sila ay hindi sila madaling magkakasakit.